Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Isa, dalawa, tatlo, may pang-apat at pang-lima pa po. Hulaan na lang sa bandang dulo kung anong big winner nating kwento. Sa mundo ng karera, heto ang aming ibibida. Hello, Galogs! Ako si Zaira Paco, ang Lady Rider ng Mindanao. Hindi ito basta-basta dahil ang kalsada di sementado, kundi maputik, malubak at makurba. Logalogs, meet Zaira, ang lodi ng Zamboanga del Norte. Motocross lang naman ang kanyang forte. Sa likod ng kanyang maamong mukha, may talento siyang pambihira. Mahiyain man kung titingnan, pero kapag nasa track na, nagtatransform sa astig na persona. Nagsimula po ako noong year 2022, 9 years old. Madalas akong magtingin ni papa ko mag-practice at magkarera. 13 anyos na si Zaira. 9 anyos pa lang nang siya'y magsimulang kumarera. Abay, kami niyan, taya-tayaan lang ang pinagkakaabalahan. Marami na rin siyang kalsadang binagtas para lumaban. Ilang beses na din po akong nakapodium at nanalo sa iba't ibang karera. Sa bawat pihit niya sa manubela, pumapailan lang ang galing sa karera. Diyos ko, parang ako yung ninenervyos sa'yo, iha! Abay, all out ang performance. Deadma sa obstacles at distance. Ha? Harurot! Pangarap ko po na maging makilala nila ako bilang isang mahusay na rider, maging isang Philippine champion at maka-racing sa ibang bansa. Malaki ang parte ng kanyang mga magulang dahil ang papa niya lang naman ang kanyang coach sa larangan. Habang ubus-buhos naman ang suporta ng mama niyang hindi uma-absent sa bawat niyang laban. Natural lang talaga na mag-alala kami dahil alam naman natin na ang sports na to ay risky. Pero syempre, love talaga ni Sai ang motocross, kaya sinuportahan na lang din namin. Proud talaga bilang isang magulang. Maniwala po kayo sa sarili nyo and i-enjoy nyo lang po ang sports na ito. Be safe always and always be humble. Bata man ang edad pero di binabata sa kanyang abilidad. Walang preno ang galing. Abay, sa iyong dedikasyon, tsak malayo pa ang iyong mararating. Mula pa noong baby boomer age na napahanga ni Lito Lapid hanggang sa Gen Z na namamangha sa paghati ni LL sa bala para itumba ang tumatakas na kalaban. Pasok na tayo, tara! Time and again, isa si Lito Lapid sa paboritong kopyahin ng mga copycats. Unahin natin sa listahan ng #1 fan ni LL na si Leon Barbaro Mercado, tubong Pampanga rin at kabalen ni Tolitz. At kung gusto nyo ng exhibition, narito ang kanyang pabida, suot ang iconic Julio Valiente costume. Sasabihin ko mayama at tahimik kami. Next stop ng mga copycat itong si Juanito Fidelino na tubong Bulacan. Medyo hawigin sa unang copycat pero may sariling reels itong si Juanito. Tuloy-tuloy ang ensayo ni Juanito, panayang hugot at sukbit sa kanyang kulay fuchsia na baril.
Bukod sa baril, sanay din si Juanito sa paghawak ng arnis. Kailangan niya ito sa paggala para di siya habulin ng aso. Banas na banas sa forma niya eh. At eto, mukhang pati ang death scene ng idol niya sa pelikula talagang kinopya niya. Oh ha? Ang lupit ng acting parang tinutuli idol O diba? Eto si Angelito Gadi Ducot, ang third copycat na sa bubong hilig magpadulas. Inaagawan pa ng banyo ang mga pusa nitong si copycat. Pero ang kakaibang asset ni Angelito ay ang mga bayo, ibang klase. Meet Bangko, ang kanyang kabayong pula na tila may pagka-demonyo sa sungay niyang taglay. At eto, ang pinakamatinding hamon kay Idol, yung makipagbakbakan sa tabi ng daga. Kung makagat ka, di leptospirosis ang inabot mo. Itago na lang natin ang ating next copycat sa bansag na Batang Pistolero. O diba, nakakuha pa niyang mag-sleeveless kahit medyo kinulang ata sa vitamins. Ito namang si Leon Pestrero Razon, siyang nakapagpakopya ng katulad ng costume ni Julio Valiente. Ayan o. Well, meron din siyang Leon Guerrero costume pero shh, huwag nating istorbohin. Nagluluto masungit na yan kasi gutom na. Etong susunod. Ikaw pa rin ang nais ko. Ay, malupit nga. Malupit sa sayaw. Bakit ba nasingit ito? Guard! Guard! Pero kung may magmama naman kay Supremo Lito Lapid sa galing sa aksyon, bilis sa paghawak ng baril, at galing sa paghawak ng espada, walang iba kundi ang kanyang mga apo. León Guerrero. Sa mundo ng online, may nagpapatawa, nagpapaiyak, at gaya-gaya. Pero heto ang isa na di mo alam kung mali ang sinasabi o ikaw ang hindi nakakaintindi. Hello, Kalogs! Meet Crazy Dong, ang content creator na ang linyahan. Ewan ko kung may kapupuntahan. Aru, Diyos ko, content ba talaga yan Totoo. Ay, hilo ka? Ay, ako nahilo. Ikaw kasi, ang dami mong konting sinasabi. Ganyan ka ba? Minsan, palagi? Ay, nahawa na ata ako sa'yo, Koya. Kaloka. Kahit ano pang pinagsasabi sa akin, masakit man isipin, kaso hindi ako nasasaktan. Dahil wala naman akong isip, hindi nila alam yun. Kaya ang ginagawa kong challenge yun sa buhay ko, yung mga ganong basher. Mas lalo akong lumalakas para humina ako. Ay, mas lalo akong nagtitiwala sa sarili ko na kaya ko pa to. Pag bumili kayo ng ayaw nyo, tsak na magugustuhan nyo to. Paborito ko kasing itong kainin, pero hindi ko pa sila natitikman. Kaya itry natin sa pagsubok. Kahit bali-baliko ang kanyang linya, ang sigurado, marami siyang napapasaya. Di na mahalaga ang context ng storya. Sa ngiti pa lang, gets mo na kung bakit marami siyang ay napapatawa. Isang smile nga dyan, Dong. Ayun, tapos ang laban. Epek ang kagwapuhan. Saya naman po siya maging kasama. Minsan po, tuwing nagbobola po kami, nililibre niya po kami ng coke, kahit talo po sila. Doon po namin minsan talaga na-adapt yung mga salita ni Dodong na balik-baliktad. Hello guys, may bit-bit po yung dala yung itlog natin. Ay bumili ng itlog yung tindahan natin. Ay bumili ako ng itlog natin. Ay itlog ko lang pala. Kasi gustong kumain ng asawa natin. Hoy! Ay asawa ko lang pala ng itlog ko. Kaya bumili ako dahil walang maulam yung kanin namin. Ay, para walang gulo, iprito mo na lang yung itlog na hawak mo. Nakakabalot yung entrada mo, Diyos ko. Kahit po ako, pag gumagawa po ako ng mga voice over, nabubwisit po yung inis ko dahil pati sarili ko, nabubulol ako. Minsan, ako kasi, hindi ko maintindihan sarili ko, ba't ganun ako?
parang na-adapt ko na kakapag-vlog. Hi guys! Welcome to my vlog. Kakagising lang natin dahil di pa tayo nakatulog. Kaya andito tayo mga idol upang gumawa ng video na ayaw natin na tsak magugustuhan nyo. Kaya ikaw, maliit na dong, yung ako, nung bata pa, kumayod ka lang at ituloy mo lang yung pangarap mo. Nang sa ganun, maabot mo yung ayaw mong abutin. Ay, maabot mo yung gusto mong abutin. Tiwala lang. Ituloy mo lang ang pagbibigay kwela. Walang katulad ang iyong estratehiya. Libo-libong tao ang tiyak na iyong napapaligaya. Sa mundong magulo, sumama ka pa talaga. Este ikaw ang dahilan ng kanilang tawa. Colorful, iba't ibang hulma. San ka nga ba makakasite ng yummy obra? Basta, samahan mo ko ha? At sabay tayong matakam sa kanyang pangmalakasang Di Pasta-Pasta. Siya si Rhea Lynn ng Farina, Urban Cafe Kitchen. Former accountant ng Trip ay gumawa ng pasta for a living. Meron ako isang negosyo before. It's the keto diet. Tapos after nun, may mga pizza din ako nun. Tapos parang nag-lean toward Italian na pagkain. So parang biglang, shoot, punta na ako ng Italy, mag-aral ako ng culinary. Pumunta ng Italia para aralin ng pasta making at ngayon ay nagbalik bansa para ipamalas ang angking galing. Una, 5 lang na klase ng raviolis. Tapos sabi ko, paano kaya makukuha yung market? So kailangan kong galingan pati sa colors. May tortellini, capelletti, ravioli, at iba pang pasta with filling. Ito yung tortella alla coda, ito yung cinque formaggi, doppio ravioli, parmesano, alla genovese. Ho, diba? Pagkahirap bigkasin. Kaya ngayon ay may papasta tutorial si Madam Rhea together with my dalagita at inyong si Kaka. Pasta't kasama kita, Miss Rhea. Ay umpisahan niya na ngayon ang pag-demo sa atin. Kailangan natin is first yung flour, paprika to color yung pasta natin. And then, ang ratio is like 100 grams of flour is 1 large egg. Okay. Tapos ngayon pwede na siyang sa kamay na ihalo. Is there a proper kneading examples? May style Yung, ba? yeah, yung ganun. May hagod. Meanwhile, Now, pwede na tayong gumawa ng iba-ibang shape ng pasta. So ngayon, pwede na natin siyang gawan ng shape. So, gagawa tayo ng yung capelletti. Ang ibig sabihin kasi ng capelletti is mini hat. Tapos, farfalle, butterfly, or bow tie. At up next ay ang rosas na medyo tricky. Well, let's see nga kung carry. Alin ang naiba? Iba palang hirap ng paggawa ng pasta. Siyempre, kung hindi ka mag-take talaga ng risk, walang mangyayari. Kung puro na lang inisip mo, gusto ko ng gano'n, gusto ko na walang application. Minsan, tapangan na lang talaga. Pero bukod sa ganda ng itsura, ang lasa ay pang out of this world ha? Mamma mia! Legit talaga na ang talento niya di pasta-pasta. June 4 to June 10 ay linggo ng Agila, kaya halika at together, let's fly high in the sky with Ibon enthusiasts.
dito lamang sa QC. Take a picture lamang. Pero, don't touch the birdies! Hello, Galogs! Don't touch my birdie! Don't touch my birdie! Bird! Bird! Welcome sa Bird Race 2026 dito sa Quezon City, kung saan ang bida ay ang mga local birdie. Ito hong bird race ay inorganize ng Wild Bird Photographers of the Philippines kasama ang local government unit of Quezon City through the Climate Change and Environmental Sustainability Department. Ito hong bird race ay first time na ginawa dito sa Metro Manila. We have been doing bird races across the countries. So there are 4 categories in a given bird race. So ang first category ay paramihan. Yung pangalawang category po niyan ay pagandahan. Pagalingan naman ay isang category na kukunan naman yung mga birders in action. And the fourth category is pahusayan. So bird race reels. At syempre, ang inyong kaka di rin papahuli. At dahil ang goal ay makakuha ng sangkaterbang litrato ng mga ibong mailap. Let's go around at tulungan niyo akong humagilap. Birdie! Birdie! Makita, mailap ang ibon dito. Birdie! Birdie! Pati! Birdie! Ayun, may mababanlip. Logalags, Birdie! Okay. 1 point. Ang kompetisyong ito ay open for solo at duo. Kaya kahit saan ka lumingon, may masasight kang bird racers kasama ang kanilang naghahabad at naglalakihang camera. Actually, it's hobby lang naman namin mag-picture-picture. Parang gusto din namin i-share sa iba yung mga nakukuha namin pictures ng mga ibon. Tapos, awareness din. Then, gusto naman na-appreciate yung environment kasi climate change. So, mas pahalagahan na natin kung anong existing na meron tayo, lalo na dito, marami dito sa Quezon City. Pero Logalogs, pwede rin naman gumamit ng nyelpon ha? Dahil whatever man ang iyong sandata, ang goal nila ay iisa. We do have the same goals with the organization. Actually, in the first leg, my partner and I were the champions. I actually post on Instagram. It's Hello Birdie PH. I do post a lot about birds of Quezon City. Hindi lang makakuha ng litratong panalo sa mata, kundi maipakita rin ang ganda ng mga ibong likas na yaman ng bansa. Sabi nga nila, mahirap mong mahalin ang isang bagay kung hindi mo nakikita. Dito sa atin, ang through bird watching tsaka bird photography ay nilalabas natin yung nakukuhanan nating bird species para ma-appreciate ng mga tao. Kasi hindi alam ng mga Pilipino rin, mahigit 700 ang bird species sa ating bansa at mahigit close to 300 dito endemic birds o sa Pilipinas lang matatagpuan. And makikita natin na sa dami ng ibon sa isang lugar, yan na rin yung indicator na masasabi nating maayos ang kapaligiran, maganda ang environment dahil sila yung nagiging indicator ng biodiversity sa isang area. Kaya imbes na sila'y mabaliwala o malimutan, mas marami ang matututong sila'y pangalagaan at protektahan. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pagaanin ang trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po at ito ang aking top 5 kwento.